Mabuhay, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-6 na ng Agosto taong 2013. Simula po ng pagbabago, simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po si Snow Badwa sa ngalan ni partner Meg Siozon. At ito ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita, ikalawang pwesto sa Group E standings ng 2013 FIBA Asia Men's Championships. Aasintahin ng Gilas Pilipinas sa crucial match kontra unbeaten Qatar ngayong gabi. Former national coach Raiko Toroman, malaki ang paniniwalang kayang talunin ng Gilas Pilipinas ang possible quarterfinals opponent na China. Barako Bull Energy Cola, handang-handa na para sa tune-up game kontra Stephon Marbury-led All-Star Team bukas ng gabi. Promotional tour ni Manny Pacquiao at Brandon Rios lilipat na sa New York bukas. At injured NBA superstar Kobe Bryant posibleng makahalubilo na sa training camp ng Los Angeles Lakers sa buwan ng Setyembre. Kaka-text ko pa lang, nag-text na rin si Boss Rafi Casiao. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita, narito na. Tayo po'y naririnig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com. At tayo po'y napapanood din worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. At meron po kaming replay sa youtube.com po mamayang alas 10 ng gabi. Sa basketball, isang mabigat na pagsubok ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa 27th FIBA Asia Men's Championship sa Mall of Asia Arena sa Pasay City ngayong gabi. Sariwa mula sa pag-ani ng lopsided win kontra Japan kagabi, sasagupain ng Gilas Quintet ang unbeaten Qatar mamayang alas 8:30 ng gabi. Bitbit po ang asam na maukupa ang ikalawang pwesto ng Group E. Nakatutok pa rin sa mga kaganapan sa Mall of Asia Arena ang aming kasamang si Dennis Principe at narito ang kanyang report. Ibang level na at estilo ang dapat asahan ng Gilas Pilipinas squad sa pagsagupa nito kontra Qatar sa second round action ng FIBA Asia Tournament mamayang gabi sa MOA Arena. Ayon kay National Team Head Coach Chot Reyes, malayo ang estilo ng Qatar kumpara sa inilaro ng Chinese Taipei at Japan, ang huling dalawang nakasagupa ng bansa. Ani Reyes, malaking adjustment ang dapat gawin ng pambansang kupunan sa pagsabak nito kontra Qatar. And the reason why we think that the good team, this team is not more of the team that we played since 2007. So they know stuff that they were going to build in more very nationalized player in China these days. So that's going to be a really tough game for us tomorrow. But we're hoping to generate something different tonight. Samantala, umaasa si Reyes na ang kanilang performance laban sa Japan ay senyalis na ng paglabas ng kanilang tunay na potensyal. Kagabi ay pinahikod ng Nationals ang Japan 1971 sa MOA Arena. Sinabi ni Reyes na ito na ang panahon para ibuhos ang lahat ng kanilang pinaghandaan dahil nasa kalagitnaan na ng tournament ang FIBA Asia na qualifier naman para sa World Championship sa isang taon. There were just 2 things that we were talking about in our team meeting. Number one was to forget the last game. And number two, to play a complete game. Because we played 3 games. We haven't played a complete game yet where we played well for the entire 4 quarters. So I think it's the first game where we get after the first quarter that we kept playing well ground. And hopefully it's a sign that we're getting better and we're playing. So those are the 2 things that we're important to do. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa kaugnay po na ulat, dahil sa impresibong performance kontra Japan kagabi, naniniwala si Serbian International Mentor at Barako Bull Team Consultant Raiko Toroman na maging ang defending champion China ay kayang talunin ng Gilas Pilipinas sa kanilang tinatahak na landas sa preliminaries. Malaki ang posibilidad na makabangga po ng Pilipinas ang China sa crossover quarterfinals sa Biyernes. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Cristabel De Leon. Malaki ang paniniwala ni former national coach Raiko Toroman na lumalabas na ang tunay na karakter ng Gilas Pilipinas team. Ito'y kasunod ng kanilang moral-boosting 90-71 win kontra Japan sa Group E match kagabi. Sa kanilang near-flawless at selfless game, namalas ang tunay na kalibre ng mga Pinoy dribblers.
Sa katunayan, sa sobrang paghanga, kumpiyansang inihayag ni Torman na sa tingin niya ay kayang dominahin ng Gilas Quintet ang possible quarterfinals opponent na China. You saw yesterday that even if we play against China, that the mission is possible. It's not impossible because China is struggling. Even Kazakhstan was very competitive with China. At sa cruise kontra undefeated Qatar ngayong gabi, naniniwala si Torman na may bahagyang tsansa pa ang Pilipinas na mabawi ang top spot ng Group E. If they play like against Japan, I think they have a big chance also against the Qatar and against the China in the quarterfinal. If it will be China, because still there is a possibility that Qatar will win over the Chinese Taipei, and maybe Gilas will be first and then play Kazakhstan. All the possibilities are still open. Samantala, inalam naman ng PTV Sports ang pulso ng mga Pinoy fans at karamihan sa aming mga nakausap ay umaasang magpapatuloy ang magandang performance ng Chot Reyes mentored squad. Palagay ko, kakayanin naman natin. Dapat maging consistent sila dun sa strong start. Pinakita natin yun sa game against Japan. Sa first round kasi sluggish talaga yung start natin. Pero against Japan, maganda yung start natin. Kailangan siguro yun yung isa sa mga dapat maging consistent. Magaling. Magilas talaga. Filipino players. Siyempre, kailangan nating magtiwala sa kapwa natin Filipino. Siguro kaya naman nila. Hopefully. Sakaling talunin ng Pilipinas ang Qatar, malaki ang posibilidad na makaharap natin ang defending champion China sa crossover quarterfinals sa Biyernes. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, umani naman po ng unang panalo sa second round ng preliminaries ang Team Jordan. Ito po ay matapos na tambakan nila ang lower-rated rival na Hong Kong, 80-54 sa Group E match kanina. Sa pangunguna ni Muhammad Hadrab, na tumigada ng 21 points at 7 rebounds, hindi pinaporma ng Jordan ang mga kalaban. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng mga Jordanian sa 1 win at 3 losses, habang nasadlak naman ang Hong Kong sa 0 and 4 win-loss card. Samantala, formal na pong napasa kamay ng powerhouse Iran ang pagiging top seed ng Group F. Ito'y matapos na dominahin nila ang Bahrain 75-66 kanina upang iangat ang kanilang record sa 4 wins and 0 loss. Ang possible quarterfinal opponent ng Iran ay ang alinman sa Japan o Jordan. Sa professional basketball, NBA, magkasalungat po ang pananaw ni na Air 21 Express forward Carlos Sharma at Barangay Ginebra San Miguel superstar Mark Caguioa sa tunay na kakayahan ni import Dior Lohorn. Ito'y base na rin sa ipinapakita sa tune-up ng dating reinforcement ng ABL team na Saigon Heat. May report si Miss Keisha Halili. Hindi pasado sa ilang tune-up opponents, si Barangay Ginebra San Miguel import Dior Lohorn. Sa panayam ng PTV Sports, inilahad ni Air 21 Express forward Carlos Sharma. Pagamat malapad ang katawan at may shooting sa labas, limitado naman umano ang galaw ni Lohorn. Siguro, pag nakatawan, kasi malaki ang katawan. Baka pag sila Dorian o Ralitic ang kumuha. Ganun. Limitado yung kilos, pre? Siguro, hindi pa siya 100% shoot. Pero binigyan din ni Lohorn na ibinibigay lamang umano niya kung ano ang sa tingin niya ay kulang sa crowd-favorite team. Naniniwala ang 6'5" wingman na marami na ang scorer ng Gin Kings, kaya't nais na labang umano niyang mag-focus sa rebounding at depensa. I'm trying to show more things that I can do just scoring. I score all my life. In college, I break Bill Russell's scoring record. I break a bunch of records scoring, but our team doesn't win. Sometimes I feel like I have to do other things besides score because every time I score, I've been on teams that don't win. Samantala, nagbigay rin ng suporta kay Lohorn si Ginebra superstar Mark Caguioa. Kwento ng reigning league MVP. Sa tingin niya ay angkop sa kanilang pangangailangan ang dating Saigon Heat import. At mahirap na aniya magpalit pa ng reinforcement, lalo pat 8 araw na lamang ay sisiklab na ang aksyon sa season-ending PBA Governors Cup. Dior is like an inside player, and then if you let him shoot outside, he'll take it. So both ways he could, he could score inside and outside. Kala ko pang loob lang siya. But he started shooting outside shot, and he's making them. Hopefully, sa game ganun din ang mangyayari. You want to keep him? Yeah, definitely. I mean, there's no, maghahanap pa kami, baka kung maghanap pa kami, iba
Di ba? Ano pang mangyayari, di ba? Bukas ay haharapin ng Ginebra ang Rain or Shine Elasto Painters sa isang tune-up. At dito inaasahang masusukat ng husto ang tunay na kakayahan ni Lowhorn. Para sa PTV Sports, Keisha Halili, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kumpiyansa naman po ang Global Port Batang Pier na ang ipapakita nila sa season-ending PBA Governors Cup na bubuksan sa Agosto 14. Ito'y dahil na rin sa kanilang impresibong performance sa mga nakalipas na tune-up games, gayon na rin sa pagpasok sa team ni na veteran wingman Jay Washington at ng iba pang mga young hardliners. Para sa karagdagang detalye, narito ang report ni Miss Nicole Ramos. Isang kakaibang Global Port Batang Pier ang masasaksihan ng mga fans sa pagsikad ng PBA Governors Cup sa Agosto 14. Ayon kay Sultan 900 Incorporated Chief Executive Mikey Romero, palaban at hindi basta-basta susuko ang kanyang kupunan ngayon. Mahirap kasi magsalita pero palaban na kami. No? Yung gusto kong composition ng team na medyo nakipagpalitan na ng mukha, depensa, unti-unti, ito na yung nagugustuhan ko. Pinuri rin ni Romero ang naging build-up ng kanyang team nitong off-season, kung saan na-acquire nila si veteran wingman Jay Washington. Gayun din ang mga young hardliners na sina Yusuf Taha, Marvin Hayes, Hans Chere, Chad Alonzo at Brian Paundo. The team na binilig namin ngayon is totally a different team. Concentrated on defense and slowly it's a work in progress, no? Pero at least yung mga players na nakuha namin nakikipagpalitan na ng mukha, iba na yung galaw nila, so hopefully magtuloy-tuloy. Sa panig naman ni Global Port Head Coach Junel Baculi, one step at a time ang kanilang magiging approach sa bawat laro at komperensya. We'll keep on working for the next 2 weeks. We'll keep on working on our weaknesses and exploit more our strengths. No? Ang pagkopo ng kampyonato sa PBA isa sa mga pangarap ni Romero na noong isang linggo lamang ay napabilang sa top 50 richest Filipinos ng prestigyosong Forbes magazine. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa boxing. Mamaya may istorya pa kami sa Barako Bulat kay Coach Bong Ramos. Na ngayon po'y bumababay patungkol sa papuntang MOA kasama si Boss Rafi Casiao. Ingat po sa biyahe. 9 na buwan matapos na dumanas ng heartbreaking 6th-round knockout loss sa kamay ni Juan Manuel Marquez. Namalas pa rin po ang karisma sa mga fans ni Pinoy ring icon Manny Pacquiao. Kanyang pagdating sa New York, tumanggap pa rin po ng nakakabinging hiyawan at mainit na warm welcome mula sa mga fans ng Sarangani Congressman. Si Pacquiao po ay dumating sa Big Apple kanina kasama ang November 24 opponent na si Brandon Rios. Ang dalawa po ay haharap sa iba't ibang media entities sa New York para ipromote ang kanilang fight card na magaganap sa Macau, China. Bukas po ay sasagutin naman ng dalawa ang mga American media para po muling i-drumbeat ang kanilang enkwentro na magsisilbing springboard para sa bigger fights. Tiyak na mapupuno ng live wire action ang enkwentro ni Pacquiao at Rios dahil kapwa kilalang hindi umuurong sa laban ang dalawang ring gladiators. Sa Wushu, kasado na po ang lahat para sa hosting ng Pilipinas ng 7th Asian Wushu Juniors Championships na idaraos sa Makati Coliseum simula bukas. Sa lingguang PSA Sports Forum kanina, iwala si Wushu Federation of the Philippines Secretary General Julian Camacho na maganda ang ipapakita ng pambansang koponan sa August 7 to 11 meet, lalo pat galing po sa 1 gold, 2 silvers at 3 bronze medal haul sa World Juniors Championship ng Pilipinas. Noon pong isang taon, siyam na under 18 Filipino practitioners ang lalahok sa Taolu at form category, habang 6 naman ang makikipagsapalaran sa Sanda o sparring event. Sa katunayan, maging si Wushu Ambassador, ayan po, ang ganda at young actress Bea Binene ay naniniwalang kayang talunin ng mga Pinoy athletes sa mga tigasing karibal mula sa 24 na mga bansa sa ating kontinente. Ganda ni Bea, no? Sa iba pang balita, pangungunahan ni Masters defending champion Gaylord Covetta ang kampanya ng Pilipinas sa 2013 World Windsurfing Championship sa Istanbul, Turkey. Kasama po ni Covetta na magwawagayway ng bandila ng Pilipinas sa August 12 to 17 meet sina Harold Madrigal at yan si Kaibigan na, Covetta pa, no? Mga pambatong windsurfers mula sa Asia, Europa at Tunisia ang makakasabayan ng grupo ni Covetta sa 6-day event na hinati po sa 3 kategorya, ang Youth,
men's at masters divisions. Punta naman po tayo muna sa international sports scene sa NBA. Malaki ang na makakasama na ng Los Angeles Lakers sa pagsisimula ng kanilang training camp sa Setyembre si team superstar Kobe Bryant. Ito'y dahil maayos ang takbo ng recovery ng 6'6" hotshot mula sa Achilles injury. Nagtama po si Bryant sa laban ng kontra Golden State Warriors noong Abril. At ang kanya pong recovery ay tinatayang tatagal ng 6 hanggang 9 na buwan. Pero dahil nga po naging matagumpay ang operasyon sa 2008 NBA MVP, posibleng mapaaga po ang kanyang court return. Sa katunayan, sa ngayon po'y nakakalakad na ng maayos si Bryant at nakakapag-ensayo na rin siya ng bahagya. Sasabak po ang Lakers sa papasok na season ng liga nang wala ang kanilang superstar center na si Dwight Howard na lumipat na po sa Houston Rockets noong 1 buwan. Sa tennis, sa kabila po ng kanyang strong showing, hindi pa rin po kontento si world number 1 Serena Williams sa kanyang performance sa WTA Tour ngayong season. Ito'y dala na rin po marahil ng kanyang upset loss kontra compatriot Sloane Stephens sa semifinal niya ng Australian Open noong Enero. At kontra Sabine Lisicki ng Germany sa 4th round ng Wimbledon Open noong Hulyo. Kumupo na po ang 31-year-old American ng 7 kampyonato ngayong season. Rito ang kanyang title conquest sa clay court Grand Slam event na French Open. Pero tila hindi pa rin po nawawala ang kagutuman sa tagumpay ni Williams na ngayong gabi ay nakatakdang humataw sa second round ng Rogers Cup sa Toronto, Canada bilang top seed. Marami pa po kaming inihandang balita sa inyo. Mamaya, ang showdown ng Barako Bull at ng grupo ni NBA superstar Stephon Marbury. Bukas na po yan. Aming ikukwento sa inyo at ang weight nito para po sa ating mga Filipino Cagers as well as sa Barako Bull Energy Cola. Siyempre, ang inyo po mga text, email, Facebook at Twitter messages sasagutin at babasahin po natin yan sa ating iSports segment. Tumutok lamang, huwag kakalas. Ito po ang PTV Sports. Ako po si JV Casio ng Alaska Aces. Salamat po sa araw-araw na updates sa PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Welcome to iSports. I'm Nicole Ramos. I'm Dennis Principe. Yes, and of course, magandang hapon sa iyo, kagalang-galang na. Siyempre. Text ko yung mga taga-ano? Your Honor. Yung taga-merch natin, sina Golda, sina Boss Egay. Okay na ba yung paa ni Golda? Ayos na. Okay na. Gold-plated na. Oo, gold-plated na. Hindi kasi yung mamaya po, in a few minutes, meron ko kaming bagong segment na i-launch. Oh, yes. Yung kay Meg, partner. So, si Meg po kasi, pinangatawanan na niya yung pagiging segment host niya. Nag-iikot po siya sa iba't ibang mga sports, sa mga arenas. Wala ba siya? Tapos wala si Meg eh. Saan si Meg? Meg? She's Wala shooting, si Meg, diba, for that segment. Yeah, she's shooting po yung segment niya ngayon. So, every Tuesday, mawawala talaga siya. Okay, so, ngayon, So, every Tuesday din yung lalabas. Oo, So, today tapos na natin lalabas? Yung Thursday, gusto na namin paalis eh, yung segment doon. Hindi, okay. Sige, wag na. Ang daming supporters doon, ha? Oo nga. Kahit yung request. host nung kain ng kain. Alain Maliksi, sina Bong Ramos. Oo. Si Mrs. Bong Ramos. Si Dog Kramer. Dog Kramer. Si Johnny Sigil. Yung mga Barako Bull. Si Boss Rapi Casyal. Nakikinig sa atin ngayon sa Sports Radio. Plural. Okay, anyway. So yun po Inside Sports, partner. Inside Sports. Pupunta si Meg sa mga hindi natin kilala masyado na sport. Not so popular. Tapos lalaro. Papakita niyo sa tao kung paano. Mga cricket. It's very interesting kasi matututo din yung viewers about the sport. Diba? Educational. Alam mo, sepak takraw is exciting, ha? Oo. Nakakatuwa. Saka may mga tumatambling dun eh. Pero anyway. Ano siya? Volleyball na pero sipa. Sipa. Volleyball na sipa. Imagine that, tatambling. Kasi sipa pala pagka elementary, sipa eh, no? Sipa pagka high school, sepak takraw. Sepak takraw. Oo, ganun yan. Anyway, paano kayo makakapagkwentuhan sa amin? Kasi kami na lang kami nagkukwentuhan. Sawa na nga po ako dito sa mga to eh, no? Pag nasa room. Ikaw ba, hindi ka pa nagsasawa? Alam mo kami. Ano sama? Alam mo kami. Kailangan namin ng trabaho eh. Tsatsagaan ka lang namin. Ganun kami kakaulit. Ganun kami. Di ba, pag yung boss mo gano'n, tapos nagpatawa, hindi nakakatawa, no? Wala. Tatawa ka na lang eh. Ganun ako kay Bito nung araw eh. Tsaka kay
Basa ka na. Kila Miko? Kahit di nakakatawa, tumatawa talaga ako. sige. Kinikis ko lang. Okay, basa tayo message. So all you have to do is follow us at facebook.com/pdv4sports. You can also follow us at twitter.com/pdv4sports. You can email us at pdvsports@mail.pdv.com. And for those who want to send in text messages, just type in radio space SR space name space message and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart and Talk and Text. Padala nyo na po ang mga mensahe nyo. Saling na kayo sa usapan namin. Okay. Isa na lang show ko. Hindi, pero ikaw, tanungin kita, natatawa kay Bito? Hindi, di ba? Hindi ko naman kasi siya nagpapatawa. Iba kasi seryoso, magaling iba, na yun. Tsaka iba kasi, iba yung hindi nakakatawa sa hindi na nakakatawa. Di ba, Dennis? Yun. Yun lang. Okay, basa tayo. Hindi na. Kasi sa Sorab nung nagka-problema, sila rin yun no? Ni Chan Leong. Miss Gladys Lucas, magandang hapon. Nakikinig sa atin si Gladys. Si Peter Paul Lucas. Basa tayo kay Unil. Ano sabi ni Unil? Idol, galing mo mag-joke. Nakabig. Coveta na, kaibigan pa. Hindi kasi yung kanina, yung windsurfer natin. I heard that joke. Coveta kasing apelido niya, Brad. Coveta. Oo, tapos, yung isang entry natin, yung ka-teammate niya, kaibigan naman ng apelido. Kaya natawa ko, di ba? KKK, okay? Si Brian Lee David, ang sabi niya? Idol, so pag-greet naman kami ng happy 40th anniversary to Alpha Kappa Rho from UE Caloocan Chapter. Isang palo para sa... paano paano sa inyo na sa mga akro, ganyan, di ba? Ganito. Ganito. Hindi ko alam. Ano yan? Bawon? Ganun eh. Ganun eh. Sumasabi sa mga... Alpha Kappa. Tapos may mga ano sila dito, di ba? May mga ano? Fraternity yun. Parang brotherhood. Fraternity. Si Francis M. Alpha Kappa Rho. Alpha Kappa rin. Okay. Bahay Square. Anyway, happy anniversary po sa mga taga-Alpha Kappa Rho. Ilan ang balahibo ng Leon? Ganyan. Hindi, kalaban ni Leon. Paogama yun, 3 kilyo. Ha? Alam na alam. Nakaka-relate ka. Pag lumaki ka sa mga lansangan, yun ang hindi alam ni Fidel eh. Pag lumaki ka sa mga lansangan, Brad, alam mo yung mga yun. No, Fidel? Pero ngayon, alam na ni Fidel yan, Brad. Cameraman, meron tayong cameraman. Ayos ba, Fidel? Bagsak ka na naman dyan, Fidel. Tayo ka. Ayan. Kaya ka na-knock out eh. Okay, next. Si Taan, ang sabi niya? It's the Snow Battle Show. Coach Chot, i-target ba natin mag-number 3 para iwas sa China at Iran? Basta manalo na natin intindihin yung sino yung makakalaban. Manalo muna tayo. Pero alam mo kung magpapatala tayo din tingin ko ngayon yun dapat eh. Ngayon yun. Kasi kung gusto natin bumaba sa third, kasi para maiwasan yung Iran, yung sinasabi ni Dennis eh. Laban Pilipinas. Paano yung Dennis? Yung kinukwento mo kanina. Number 3 tayo eh. No? Number 3 tayo, kalaban natin, South Korea malamang. Kasi based on the analysis of experts, malamang number 1 sa kabilang grupo, Iran, South Korea, China, and Kazakhstan. Yan ang question. Kasi nag-struggle yung Kazakhstan eh. So kung number 3 tayo, South Korea. Kalaban. Now, kung sino yung manalo doon, kakalabanin yung winner between Chinese Taipei and Kazakhstan. Sa number 3. Sa ano yun? Sa semis. Now, kung number... ano kalaban ng Chinese Taipei? Kung number 2... Kazakhstan. Kung number 1 sila. Now, kung mag-number 2 tayo, yun ang sinasabing medyo mabigat. Kasi kalaban natin China. Quarters, kalaban natin China. Malamang ha? Kung makalusot tayo, Iran ang makakalaban natin sa semis. Although, at least sa semis, kasi nalo ka sa quarters because pagdating natin sa semis, at least we can afford to lose yung unang semis natin. Kasi ibig sabihin nun, may chance pa tayo for third. Kahit matalo. Kasi kung matalo tayo sa quarters, totally, wala ka. Outside ka. Out ka sa Magic 4. Okay. Anyway, so pag-usapan natin yan. Hirit lang ako, Direct Arta, ng isa pa, at saka Direct Louie. Si James Chongson, Eka? Idol Snow, kung makakapasok ba ang Gilas sa FIBA World Cup, pwede ba na mag-release ng player at magpasok ng bago? Yes, we will definitely cross the bridge. When we get there. We will qualify muna tayo. The bridge when the police is there. Sabi, hindi sabihin yung mga kapapalan. Malay mo, di ba? Baka ganahan na yung PBA. Sige, lahat na. Sino gusto nyo? Si Jasper Sampal, sabi niya, Hinebra News. Aba, meron mo kami kanina, yung kay Dior Lohorn. Yeah. Na-interview pa namin si Bart. Tsaka hanapin ko lang ito, Twitter Art,
Saglit, meron po kasi tayong isang kaibigan na mula sa... Ayan, gwapong story. Hindi. Meron taga ano kanina. Nawala siya eh, oh. Nawala. Sabi ko Control F mo. Taga Jeddah po. Taga Jeddah. Ayan, Jeddah. Type mo Jeddah. Jeddah, Machas. Ayan. Si Denmark. Oh, basahin mo nga, Nicole. Sabi niya? Idol, greet mo naman ako dito sa Jeddah, KSA. Kingdom of Saudi. Kingdom of Singapore. Saudi Arabia. Singapore in Afghanistan. Okay, game. Ano? Mamaya sa show mo, miss ka na manood ng PT. Miss ko na. Mamaya na. Hindi, kanina pa yan eh. Kanina pa yung message niya. Anyway, yung mga fans po ng Barakabul at ni Stefan Marbury, standby lang ha. Pero bago yan, ito na po ang debut ng bago pong segment ng PTV Sports. Yeah. Ngayon na ba? Okay na ba? Ayun na pala eh. Let's go. Tingnan yung itsura ni Mike pagka hindi naka-make up. Pantulog lang. Pagka hindi naka-ayos yung buhok ng ganito. No? At saka pagka wala ho siya... Pag hindi siya nakatayo, high heels. steady lang. This is exciting. Oh, tsaka may ano dito, parang may bedroom pa sila nung ano eh. Hirap talaga pag wala ka rito, no? Okay. Panoorin natin. Yung Insides Sports with Meg Shoson. Grappling, striking at power. Yan ang ilan lamang sa paglalarawan ng unang sport na ating aalamin, ang mixed martial arts. Kaya samahan ninyo ako dito sa Safe House MMA and Fitness and Gym kung saan i-expose natin kung ano ba talaga ang sport na ito. Ang mixed martial arts ang isa sa pinakalumang uri ng palakasan sa mundo, kung saan pinagsama-sama sa iisang sport ang iba't ibang combat techniques. Mula sa dating disiplinang pandigma, isa na ngayon itong fastest rising sports. Patunay ang kabi-kabilang pagsulpot ng mga laro sa octagon, gaya ng Ultimate Fighting Championships, One Fighting Championships, at iba pa. Paano nga ba nilalaro ang mixed martial arts? Ano-ano nga ba ang batas nito? Anong disiplina ang epektibo at anong mga dapat tandaan ng papasok sa karerang ito? Hi everyone! Meet Miguel Plana. Siya ang owner ng Safe House MMA and Fitness and Gym at alam niyo, practice din siya ng mixed martial arts, specifically ang Muay Thai at wrestling. Hi Miguel! Hi Meg, thank you for coming here. Kwento mo naman sa akin, bakit ka nag-mixed martial arts? Okay, nagsimula ako mag-mixed martial arts noong third year college. This was 2 years ago. Nag-start ako mag-mixed martial arts kasi napaaway ako and medyo napuruhan ako nun. So, after that, parang gusto ko maghanap ng isang sport or discipline that can make me become stronger in terms of combat and self-defense. So yun, that's when I ventured into kickboxing. So ano pa ba yung nakatulong sa kickboxing for you? Kickboxing gave me discipline, gave me a better lifestyle, and yeah, it made me stronger as a person. And after kickboxing, it grew into from kickboxing from something that I just want to, it's something na parang gusto ko lang for self-defense. It became a hobby and became a passion, and then after then, I ventured out into mixed martial arts. Started doing wrestling. Wow. Can you give us a bit of a background on mixed martial arts? Okay. Mixed martial arts. It started even before history recorded itself. I think one of the first mixed martial arts happened during 600 BC pa sa mga Greeks. They called it pancration. Yes, pancration. It's a brutal fight event. I also read an article and there was a fighter there that breaks his opponent's fingers. So ganun ka-brutal siya before. And eventually, it evolved and in different nations, different countries, nagkakaroon na siya na parang different discipline. And then it turned out, ngayon, naging mixed martial arts na siya. Would you say that this is a safe sport? This is, I think it's not a safe sport because it was an injury-prone sport. It's a full contact sport. It's a one-on-one combat sport. So what basically are your equipments na ginagamit?
Basically, the equipments that we use here are gloves, punch mitts, shin guards, belly pad, thigh pads. When you fight naman, it's more of mouth guard, and if amateur, may headgear and my shin guards. So, What are the usual routine na ginagawa niyo to be the best athlete that you can be? in mixed martial arts? In mixed martial arts. Okay, in mixed martial arts, we tell our students here that it is essential na before they take the mixed martial arts program, they should first have a strong discipline, a strong specific discipline in a specific art. For example, huwag kang papasok ng mixed martial arts na wala pang alam sa ibang disciplines like boxing or Muay Thai. Kasi magulo yun eh. Pasok ka doon, it's like chop suey. Magulo, parang different kinds of art. So, we tell our students na pasok sila, before they go into mixed martial arts, they should have a good foundation in boxing, Muay Thai, or wrestling, or jiu-jitsu, or judo, or aikido. They should have one strong discipline first before going into the different variations of mixed martial arts. Paano yung mga students niyo na pumapasok here that doesn't know or doesn't have any martial arts course? Well, if they just want it for fitness, then it's really up to the student. But for us, we just just tell them that you go into mixed martial arts with a strong foundation on a specific martial art before going into the different variations of mixed martial arts. And then finally, ano yung benefits ng mixed martial arts sa'yo? Benefits ng mixed martial arts sa akin. Mixed martial arts helps me build my character in terms of discipline, good lifestyle, healthy lifestyle. It motivates me, the things that I do. It's like a learning process, mixed martial arts. Parang, I'm like a learning student from this. I continuously learn from it, and it makes us value strength. Na hindi lang like tough guys, blah blah blah, or something like that. So yeah. So Miguel, kindly invite our viewers to visit you here at Safe House. Okay, guys, please train with us here in Safe House Mixed Martial Arts and Fitness Gym. We are located along Quezon Avenue on the 3rd floor of Lamco Building. Lamco Building is located at the back of Max's Restaurant in Quezon Avenue. Please contact us on this number, 0932-375-3361, and like us on Facebook, Safe House and Fitness Gym. Thank you, Miguel. Thank you. At ngayon, kasama ko naman si Coach Francis upang turuan ako ng basic skills ng mixed martial arts. Unang itinuro ni Coach Francis ang Muay Thai. Dito pinakita ang tinatawag na striking kung saan matututunan ang tamang paggamit ng kamay, sikot, tuhod at paa. Meron din namang tinatawag na takedown sa mixed martial arts, kung saan dito ay kailangang mapatumba mo ang iyong kalaban sa pamamagitan ng mabilis na pagsuntok at pagsipa. At kapag napatumba mo na ang kalaban, dito na pumapasok ang tinatawag na jiu-jitsu. Pinapakita naman dito ang body contact ng magkalaban, kung saan ginagamitan na ng Kimura submission. Ang Kimura ay isang technique kung saan binabali ang kasukasuhan ng kalaban na posibleng magpanalo sa iyo sa laban. Pero kayo, Coach Francis, personally, pag nasa octagon na kayo, talagang matagal kayo bago mag-give up yung laban nyo? Kahit sino ang fighter, gano'n. Talaga. Kasi kung sakaling aakat ka sa ring na may dalawang isip kang gagawin, hindi mo may exit mo gawin kasi laging umiiral sa'yo yung iba buwag ka. Kaya pagdating doon sa loob, pasok ka talaga. Magkakaroon ka naman nun eh, kapag nagtitraining ka ng maayos. Kasi kapag hindi ka nagtitraining talagang, wala akong hangin, wala akong ganito. Talagang bagsak, sigurado talaga, maliit yung chance mo manalo. Ready to fight na kami, kaya abangan yung patumbahin ko siya. Well guys, I hope you like the first episode of Inside Sports. Ang dami kong natutunan sa mundo ng mixed martial arts. I hope kayo rin mga sports lovers
I had a great time. Thank you guys for joining me. Paano ba yan? Until next time, this has been Inside Sports. Ako si Junito Bayot, enemy fighter. Og nagatanaw ako sa PTV Sports. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Welcome back to iSports. Yan, ang ganda Meg, ng congrats, bagong segment. Good job, Meg. Tapos may wino-workout siya ngayon, mga ano naman. Parang dancing ata. Zumba. Zumba naman. Zumba. Dance sport. Yeah, the dance sport naman. Siya yung Zumba, yung isa sa pinaka-partner, pinaka-mabigat, pinaka-strenuous, pinaka-magandang description doon. Talagang sayaw yan na walang pahinga eh. Oo, di ba? Talagang tagapagpawa. Paano? Sapan? Go sample. Hindi ko alam yung Zumba eh. Iya ka pa eh. Just move your hips. Move your hips. Hindi ko kaya. Sobra ka. Okay, basa mo tayo ng mga... Suma. Okay, hindi na alam ni Nicole yun. Alam mo yung Suma? Suma is a game. Ano yun? Hindi, yung lumang Hindi, yung lumang pelikula yung Suma. Kamukha ni Boogie yun eh. Boogie! Hindi ko alam na yun. Ano na si Boogie? Alam ko lang yung Suma na game. Si Boogie yung si Ambat. Ambat, halika. Nanonood pa na yung pamilya mo. Hindi, mamaya na nun. Si Max Laurel. Okay, basa tayo ng mga text. Text tayo. Mark Stephen. Pare ko, pakibati naman ng mga taga Norala, South Cotabato. Kina Arman Malam Loloy, Mac, Batang Mindanao, solid kayo. Yes! Salamat. Yeah. Sorala, may Sorala rin yan eh, no? Anyway, salamat po sa Norala. Hapon. Hindi ko alam yung Norala, pero nadinig ko yung Sorala. Pero yung gusto dumalaw din. ito, di ba? Binaba, tapos medyo may mga sumasabog sa... Ingat po kayo dyan. Anyway, Rodman Fisico, gandang hapon po, update sa trade ng Sunway Coffee at ilan po makukuha nila sa draft pick at pang ilan po sila. Thanks po sa inyo. Sige, sasagutin po natin yung update sa draft pick ng Sunway Coffee. Pero bago po yan, alam niyo po ba na handang-handa na ang Barako Bull Energy Cola para po sa kanilang final tune-up kontra Stephon Marbury-led All-Star Team bukas po ng gabi. Yes, paghahanda pa rin para sa kanilang pagsusuong sa hamon ng season-ending PBA Governors Cup sa bubuksan sa Agosto 14 galing sa early exit. Galing sa early exit siya nakalipas sa dalawang konferensya. Pakay po ng Energy Cola na makabawi at magpamalas ng performance sa maganda. Sa patapos po na season ng Liga. Nagbabalik si Miss Nicole Ramos. Walang puknat ang preparasyon ng Barako Bull Energy Cola para sa pagsabak sa papasok na PBA Governors Cup. Matapos ang kanilang 4th place finish sa Dubai Invitationals noong Hunyo, sumalang sa ilang serya ng tune-up matches ang Barako Bull, kung saan nakakapagtala na sila ng record na 3 wins, 2 losses at 2 draws. At eksakto isang linggo bago ang season-ending tournament, muling sasalang sa high level of tune-up ang George Chua franchise. Katapat ang all-star team na pamumunuan ni former NBA superstar Stephon Marbury. To us, we will practice what we prepared for the PBA. No, kung ano man yung adjustment namin, adjust namin. We will execute yung depensa namin, yung offense namin. And we will rotate players, so we'll give chances to other players who are not playing a lot of minutes. Naniniwala si Coach Bong Ramos na malaking bagay para sa kanila ang Marbury tune-up dahil dekalibre ang mga kakampi ng dating New York Knicks superstar tulad ni na ABL MVPs Asi Taulava at Leo Avenido, 2-time PBA MVP Willie Miller, Ronald Tubid, Donton Hontiveros, Sol Mercado, Chris Ross, Renan Retualo at iba pa. That is part of our preparation. Kailangan namin ng tune-up games. So, isa po dun sa tune-up games na bilang to sa tune-up. Si Marbury ay ang maalamat na point guard sa NBA na minsan ang naging sikatan ni former league MVP Allen Iverson. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan.
O, batiin na natin, Spin.ph ha, si Boss Dodo Katakutan. Ayan, Boss. Ayan, idol natin. Boss Dodo. Magaling na editor. Ay, hindi, tanungin natin si Boss Dodo. Nga pala, ang sabi? Pinakamagaling na editor. Sports editor. Sa Sanmig po, mukhang wala ng trade. Yan yung hanging question kanina. Wala na silang movement na aasahan dyan. Tapos kanina, partner, may hanging question tayo about dun sa dapat ba tayo magpatalo or what, di ba? Nagiging debate ngayon yan sa Twitter. Ito, interview natin si Boss Dodo Katakutan, ng napakahusay po ng editor ng Spin.ph. Boss Dodo, kumusta ka na? Busy ka ba dyan? Ha? Ang laki ng boss dito, may insecure ka. Boss Dodo. Boss. Boss Dodo. Ay, magsalita ni Boss Dodo. Boss? What happened? What's happening? Teka muna, ayan. Boss Dodo, andyan ka ba? Boss? Weird breathing. Tandali nga, off the air ko muna. Boss Dodo, ayaw magsalita? Nahiya ka? Boss Dodo. Tumatawa lang siya. Tumatawa, boss. Ilang tanong lang to? Tatanungin ka lang namin ni Dennis, ha? Ano? Saglit lang to. Saglit lang to. Saglit. Ano? Nahiya ka? Nahiya. Ayaw daw, nahiya siya eh. Gusto raw niya ng mas nababasa na lang. Yeah. Pero ang ganda ng boss ito. Humble kasi yan. Ba't nga humble ka, boss, no? Mahihain ka talaga, boss. Tawa-tawa lang. Sige, boss, tawagan kita ulit mamaya. Thank you, bossing. Bye-bye. Nahiya. Hindi, pero Katakutan. yung mga ano natin sa pre, mga ano yun, medyo nahihiya rin talaga sila mag-broadcast, no? Pero karami mga boses nila, mga broadcast quality. Oo. Maganda ang boses. Parang si Fidel, hindi maganda yung boss nun eh. Tsaka ilang beses nag-attempt sa broadcast yun sa radyo. Kaya mainit na puno sa mga taga-broadcast. Si Fidel, ano pa? Apelido mo, Fidel? Fidel, ano apelido mo? Sobremonte. Ayan. Hindi ho siya. Okay. Okay. Basa tayo. Sabi ni Ernest Abarico. Sir, ano sa tingin nyo, magpatalo ba ang Gilas sa Qatar to avoid Iran or China? Ano possible na kalaban nila next round? Thanks. Okay. Alam mo, sagutin mo din. Tayo host eh. Basta every game, dapat I think fight panalo for it, yeah, natin. win. Whether Qatar yan, o Hong Kong, o China, o ano, sige. Laban kong laban. Tsaka ano pa, minsan the more na namili ka, nakakaharma ka pa eh. Parang ito sinabi ni Attorney Chito Salud. Ito, ano to hindi ito hater ni Commissioner Chito Salud. Actually, isa sa mga uma-idol kay Kumi ngayon eh. Ano sabi niya? No to tanking. Gilas can win it all no matter who they face. Winning the title by avoiding powerhouse teams is pointless. Yeah. Pag English ang binabasa mo, ang ano mo buong buo eh, no? May ano pa eh, no? May tamang ano pa eh. Expression eh. Ito, sabi ni Justin Fiel. Malakas po ba si Dior Lohorn? Pabati po si Gerald Gatchalian at Herrick Cruz. Napanood mo, di ba? Oo. Game nila against Global Port. Kanina ba? Global, hindi. Bukas meron sila tune up against sa Rain or Shine sa Xavier Gym. Home court ng Ginebra. Okay naman po siya, malapad, maliksi. Kaya lang, Brad, wala pa raw sa kondisyon eh. Sabi ni Coach Ato Agustin. Tapos may shooting siya sa labas. Pero magaling naman. Magaling naman siya, pero wala siya yung flair ba na hinahanap natin sa mga import. Ako, personally, sa Global Port, yung Marketh Cummings, bumili ba ko, Brad? May dribble, may first step. Lumilipad daw Oo. Brad, lumulutang na gano'n. Sa story natin kanina. So, yun yung isa sa... Anyway, sabi naman ni Dior. Pero sabi ni Dior, Brad, Rehoble. Quote mo to. Ando, binura niya yung record ni Bill Russell nung college. Galing. Scoring record. Scoring record. Bill Russell yun, Bill Russell yun. Yung pinaka-most successful, Boston. Pinaka-maraming championship. Diba? Okay, anyway, Kebs. Ano sabi ni Kebs? Sir, pabati si Diane Roncal, nanonood ngayon. Kaya ng Gilas yan, idol. Syempre, laban. Ako na babasa ito. Joshua L. de Guzman. Tanong natin kay Dennis to. Gaano po kalakas ang Iran team, Dennis? Yun lang sabi ko. Lakas. Super, no? Malakas. Kompleto sila eh. May matangkad, tas mahusay yung point guard nila, Brad. Every position meron sila. Pero, kaya natin yan. Tapatan lang. Home court tayo eh. Tamang break. Home court. Alam mo natin eh. At saka, yung style natin, di ba, yung puro outside shooting, yun lang talaga panlabo mo pag kami malalaki. Kaya kailangan pumuntok nga ako si Gary. No? Inaabangan ko mamaya. Kino Ramos. Kino Ramos. Sir Snow, sino pong PBA player ang pinakamalaki ang sweldo? Snow Badwa. Okay. Sa PBA po kasi patas lahat yan 420 limit maximum. 420,000. Pero may mga under the table.
na tinatawag tayo. Pero literally, under the table yon, yung kumbaga bonus-bonus, nag-iiba-iba. Kunyari, perks. 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 Okay, so kunyari, nanalo, meron kang 1-game bonus. Yung mga ganon. Tapos quarters, mga 1-game bonus. Sometimes style yun to motivate Minsan the times 2 team. yun. Dati may alam ako, times 10. Wow, Yung power times rate, 10. nag-times 10 kada panalo. Kaya yung mga power rate talaga nun, todo bigay eh. Kada panalo nun, times 10. Nung araw. Si Ryan Kayanan. Hi, Snow, Dennis, Gandang Nicole. Ask ko lang kung sino first game sa August 14. Pag-greet naman family ko sa Pampanga. Thanks. Okay, salamat po sa inyo. Yung schedule po natin sa August 14, that's the opening of the PBA. Yes, the opening. Mangyayari po yan sa Mall of Asia Arena. At ang mga schedule po natin on August 14. It's been posted na, no? Yeah, it's on the internet na, no? Sa pba.ph. Bisitahin nyo lang po doon. Pero since... nagsusulat din. Si Snow Bando Yes, dyan. makita niyo siya ulit dun. Meron po akong column dyan. At habang hinihintay natin yan, Direct Louie. So, ayan o, punta ko kayo sa spin.ph. May bago ho akong labas na story. Yun po naging gulo ni na Abueva at saka ni na yung nilabas natin kahapon. No? Ayan o, makikita nyo yung actual na action, no? Pati yung mga insidente na kine-claim ng dalawang grupo. No? So, yan, dyan. Anyway, balikan natin mamaya kung sino yung first games, no? Darch Moto, sabi niya wild. And then, sa text pa rin ho ako, no? Sabi naman ni Botch Bermejo, Intact pa rin ba ang lineup ng Alaska? Although medyo overage. overage na. Overage na ang ibang players. Intact pa rin. Pa rin. Nawala lang ho si Brandon Lee Cablay. Hindi na siya ni-renew. Okay? Ang first game po, August 14, Air 21 Express versus Global Port Batang Piat. Tapos, Rain or Shine, Last Two Painters versus Sandbig Coffee Mixers. sa Mall of Asia Arena. 7:30 p.m. Wednesday. Okay. Tapos, ayan, sige, basa pa tayo ng mga text para hindi nakakayaro sa mga nagpadala. Jason, kailan po umpisa ng UAAP Women's Volleyball? Women's volleyball. Alam ko sa ano to, bandang November, October ito eh, no? Sa ngayon, wala pa tayong date kasi nakafocus pa ho sila sa... Sa FIBA. Hindi. Sa basketball, men's basketball. Pero sige, try ko tanungin si Coach Junel Baculi. Sila ba ang ano ba ngayon? Adamson yata ngayon eh, no? Sino ba ang head? Ng ano ngayon, UAP? Adamson eh, no? Hindi ko kasi nakapokus ngayon. Oo, kasi may may problem tayo with the rights eh, no? Pero sige, try ko tanungin ngayon ha, yung dapat pala sa volleyball ako tumawag, no? Oo. Try natin tanungin to si Coach Junel. Kausap ko lang kanina. Ito, Coach Junel, isang tanong lang. Ano mo ba yung opening ng women's volleyball ng UAP? Kailan? Oh, ito ka. Ito si Coach Junel. Hi, Coach! Hi, Coach! Ayan. Ito na, i-air na natin si Coach. Coach Junel, may idea ka ba? Alam ko hindi na kayo yung... Ayan, bumati siya. Binati kayo ni Coach Junel. Hi, Coach Junel! Coach Junel. Coach Junel, alam mo ba yung opening ng volleyball? UAAP? Women's? Yes, so... Ano, boss? Second semester yan. That is second week of November. Second week of November. Second week of Okay. November. Opo. Thank you, boss, ha? Salamat, Coach Junel, ha? We love you. Okay. Thank you so much. Ayan, we love you. Ayan, si Coach Junel. Medyo hindi ko na napatagal kasi nag-feedback Second eh. week. Second week ng November. Sabi ko, okay, ito, at home ako pag nagbabasa ng ganito mga messages eh. Sige. Direct, pakita natin. Sabi ng Turogi Boys. Sir Snow. Ano may mga Turogi Boys? Hindi ko alam Igorot yan. Boys. Ayan. At home tayo dyan. Marami tayong tropa sa Baguio. Okay, ano sabi niya? Sir Snow, pakisabi naman po sa IBC 13, wala signal nila dito sa Baguio City. Malapit na ang PBA. Thanks po. Sige po. Okay. Pasapaalam natin kay Mr. Lito Cruz, no? Yeah, Okay. para mapanood nila. Oo nga. Anyway, si Kian Trinidad naman, sabi niya, guys, oy, nawala siya. Ayun. Where? Nag-refresh. Wala na. Nag-refresh ulit. Napindot ko kasi. Sorry. Ito na lang muna kay Ryan Kayanan. Okay. Hi, Snow, Dennis. Gandang Nicole. Ayun, nabasa na nabasa natin na yan. Yeah. Ito si Kian Trinidad na lang. Guys, Update naman kay Greg Oden. Gaano siya kataas? Magaling ba siya na center? Injury prone. 7-footer. Itong si Greg Oden. Pero magaling. Sa Miami Heat. nakapirma na siya sa Miami. Ano itong masipag to, Brad eh. Kaya lang injury eh. Yun ang problema. Injury prone si Greg Oden. Parang Alonso Morning yung kilos nito eh. Mas suwabe to. Pero magaling rebound, yun ang pwesto. Tapos may shooting yan. Pero ang laki, 7-footer. Yun nga lang, alam mo, pagka-drop pa lang mo dyan, injury na. Diba? Oo.
Kailan ba In the na-draft? last, 4 or 5 years, parang 80 plus games pala nalalaro niya. Sa season pa lang. Sa season pa lang. Ano yun lahat-lahat yun overall. Oo. Yun nga eh. Kasi, Pero bata pa, 25 years old. kasi yung una siyang na-draft, alam ko first ba siya, second pick? First pick. First pick siya. Portland, Trailblazers. Hindi siya nagamit ng Portland ng isang taon na yun. Na-injury yung tuhod niya. Oo. Tapos the following year, nung maglalaro na siya, nagkaroon na naman ng injury. Puro tuhod yung bumaba, yung ano yan, yung nagiging problema. Dahil malaki siya. Hindi, kasi masyado nga siyang agile para sa height niya, di ba? Kaya nagiging prone yung tuhod niya. Okay. Si Texter 2029, sabi niya, May coverage po ba ng LA La Liga. La Liga sa Sports 5? Malabo. lang kasi yung international football. Sa ano na siguro yung ilalabas sa Action TV, not unless, di ko alam kung paano magiging programming nila sa TV5. Kasi yung mga program mo sa Active, nakatenga muna ngayon except for the UAAP, na lumalabas mo sa Action TV, di ba? Okay, si G-Dragon. Sino ang posibleng makatapat ng Gilas at Korea sa quarterfinals? Denise. Ayun, kung number 2 tayo, yung number 3, which most likely is China. Kung number 1 tayo, malamang Kazakhstan. Number 4. Kung number 3 tayo, Korea. South Korea. Yun, si Earl Cruz, si Greg Oden po ay first pick followed by Durant. Okay, salamat po sa inyo. Tama. Tama. Ang bumunot kay Durant nun, di ba? Si Ato. Seattle Supersonics. Ngayon ay Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder. Same roots, kumbaga, pinag-galing. Okay, si Danny Ray Pagayon, sabi niya, It's just a Detroit foul Calvin did there. Ang pikon talo. Bad boys ng Detroit. Okay, si Leo, ano sabi niya? Idol Snow, number 1 kayo dito sa Project 6 Uy, layo Quezon niyan. City. Saan na naglalaro si Alan Omiting? Si Alan Umiping. Ako, saan yan eh. Dapat yung tatay mo, tanungin natin yan. Babay na eh. Medyo naubos sa amin ng oras. Okay. Bukas, Leo, mag-text ka ulit. Promise. Send your message again. Oo. Tsaka habang hinihintay mo kami bukas, check out yung Instagram account ng Pimp Kicks at Pimp_Kicks. Ang dami nila mga bagong sapatos doon. Tapos si Twitter account at Pimp Kicks. Okay, Nicole? I'd like to call Anthony Hernandez, June Riquez, Resty Macabulos, Alphon Andrew Jalon, Doc I and his family, Resty Macabulos, Edison Hagos and family. Si Boss Mikey Romero, nanonood po sa atin ngayon. Ayan, Boss, salamat po. Boss, tapos na yung story mo eh. Pero bukas, ulitin ko alas 2 yun. Okay, next. Lance, CJ, and my wife, Queenie, love you. Tsaka si Prince Zian, malakas na. Yeah, that's very good. Pare. Hi, Salamat Mom, po. Dad, Camille. Salamat sa Barako Balanji Cola. Ayan, yung Global Port. Malapit na rin sumuporta sa atin yan eh. Barako Balanji Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianes D, Ma'am Cherry, at syempre kay Boss Rafi Casio. Salamat po sa Barako Balanji Cola. Kaya lagi ko kami popped up. Kahit tumalungkot kami, malakas sa aming mga katawan. Salamat din sa Access 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willa Rosa, Jacob Malapas at Amin Rojo. Siyempre, Global Port Batang Pier, sir. Salamat po sa inyong panonood, Boss Mikey Romero at Pimp Kicks. Para po sa ating mga naggaganda mga sapatos. Pimp_Kicks ang kanila pong account sa Instagram. Dapat may shoes na rin kami. Sige, sabihin natin kay Paul Artadi. Anyway, ako po ang inyong Nicole Sobadwa. Nicole Ramos. Dennis Principe. Kita-kita po tayo muli bukas, pero ang tabayanin niyo po muna ang News at 6 kasama ang napakagandang si Miss Cathy San Gabriel. Napaka-cute na si Attorney Mark Castrodes. At siyempre, napakainhin na si Ralph. Siyempre, andito po kanila ang mga tampok na balita hatid ni Aga Mulak. Ito po,